Hi guys, ayan, pauwi na tayo sa ating mga tahanan. Ayan, tapos na yung ating duty na 12 hours. Kaya bibiyahe man tayo pauwi. Ayan. Ang maghapon natin ngayon ay nakakapagod. Pero syempre, kinakaya natin para sa ating pamilya. Yan ang number one. Huwag natin kalimutan yung pamilya natin. Malaban tayo sa pang-araw-araw. Kasi yung duty namin dito is 12 hours. Ayan. Palagi kaming 12 hours na itatrabaho, 8 hours regular, then 4 hours everyday OT. Ayan. So yun, kung masisilayan mo dito kung araw-araw is yung ganyan. Ayan, puro disyerto. 2 taon mo yung makakasama kasi nandito tayo sa bansang Saudi. Ayan, sa mga nagtatanong sa akin na kung nasaan na ako ngayon, sa aking mga solid supporters, sa aking mga solid subscriber, andito na po ako sa bansang Saudi. Ayan, isa po ako ditong waiter. Ayan, pero okay lang naman sa akin kahit sabihin na service crew. O ayan, para, kasi dito ako nakilala sa pagiging service crew eh. So parang pares lang din kasi ng kategorya siya, no? Pares lang din ng trabaho kasi pares siyang nasa food industry. Ayan, may mga pangarap dyan. Ayan, gusto ko kayong ma-inspire para nang sa ganon hindi lang tayo habang buhay nasa minimum wage. Ayan, hindi lang tayo palagi nasa minimum wage at palaging kumbaga yung sobrang ano, di ba? Sobrang hassle, sobrang hirap kasi alam niyo naman sa Pilipinas lahat ay inuupahan. Ayan, lahat ay babayad katulad na lang ng bahay, tubig, kuryente, mga pangunahin. Alam niyo naman sa Manila pag diyan kayo nakatira. So pag nandito kayo sa Saudi, magandahan dito mga benefits na yung makukuha ay katulad ng free accommodation. Ayan, syempre number one, magandahan, free accommodation tayo, tapos free foods, free transpo. Ayan, tapos wala kang babayaran syempre, kumbaga kung matipid ka wala kang gagastusan. Ayan, kaya ito yung pinaka-advantage sa kagandahan dito sa Saudi. Ayan, kaya sa aking mga mahal na subscriber, sa aking mga mahal na followers, ay inaanyahan ko po kayo na mag-try, sumubok, na baka sakali na pala rin kayo na patanggap sa mga interview sa pag-apply dito sa abroad. Malay nyo naman, di ba? Ayan o, yan yung release, daanan ng tren yan. Ayan. So kung tatanungin nyo ako kung ano ba yung mas okay, ayan o, yan guys yung release o. Sorry, hindi ko mapakita ng maayos yan o. Release ng train from Riyadh. Ayan, Riyadh hanggang dito sa ano, sa may ano namin. So balik tayo sa istorya. Ayan, kung tatanungin nyo ako kung saan ba mas maganda na magtrabaho, diyan ba sa Pilipinas o dito, loob ng 10 months ko pa lang dito sa Saudi, masasabi ko na mas okay dito sa Saudi kasi yun nga, hindi masyadong mabigat sa financial, syempre sa mga cost of living. Ayan, sa cost of living, katulad yan na nabanggit ko, free. Ayan, free tayo dito, pagkain, tirahan, kahit na nga paglaba hindi ka na maglalaba kasi meron dito laundry shop. Kahit nga paglaba ay hindi ka na maglalaba, no, kasi meron dito laundry shop, dahil mo lang doon yung damit mo. Tapos yun, ang maglalaba noon is yung mga laundryman, no, yun sila yung maglalaba doon. Ang duty ko nga pala is 3 AM ng madaling araw to 3 PM ng hapon. Ayan, so medyo late lang ngayon, so medyo charity tayo ng 1 hour kasi hinihintay namin yung shuttle namin galing patong Maden. So ang biyahe pala namin ay nasa 35 to 40 minutes mula sa aming pinagtatrabahuhan to sa aming camp. Ayan, sa aming accommodation. So yan, makikita nyo yung background natin, napaka disyerto, no, wala tayong makikita kahit konting puno, mga damo. Ayan, puro ano lang, puro buhangin. Ayan, puro buhangin.
Tapos kung tatanungin nyo ako kung maganda ba magtrabaho dito or kumusta naman yung pakikisama natin sa iba't ibang mga lahi, no? So, para sa akin, basta marunong ka makisama, wala namang problema. And ang mga tao naman dito ay mga mabait. Ayan, basta ikaw ay marunong makisama, ay siguradong walang problema. Ayan. At sa pakikisama lang naman yan basta ikaw ay marunong makisama sa ibang lahi, sa ibang tao, sa pakikipagkapwa-tao, wala namang problema. Tapos yung sa trabaho naman, lahat naman talaga ng trabaho ay mahirap. Hindi naman, wala namang madaling trabaho Ayan, number 1 yan. Kahit sa Pilipinas, mahirap nga ang trabaho kahit sa Jollibee, Mang Inasal, talagang alam niyo naman yung hirap. So, ano lang din, basta ikaw ay matyaga, masipag, wala namang problema. Basta ikaw ay hardworking, ayan. So, okay naman. Tapos sa sahod, ayan, pag-uusapan natin sa next video yung sahod. Kung okay ba yung sahod, kung worth it ba yung sahod, no? So, yan yung pag-uusapan natin next video. Basta samahan nyo lang ako palagi sa ating mga munting vlog na maipapakita ko sa inyo para yung iba ay ma-inspire. Yung ating mga kapwa service crew, ayan. So, ngayon pala ay pauwi na ako, syempre. Ngayon pala ay pauwi na ako sa camp. At kailangan natin magpahinga para bukas naman ay meron tayo lakas. Ayan, panibagong lakas. So, maraming salamat para sa panonood at sa pagsuporta nyo sa akin. Hanggang dito lang muna and God bless sa inyo lahat.